Gemini, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 18 to 24, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Ayan, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services, ha. Kung gusto niyo magpa-private reading, this is the best time na mag-book for a private reading dahil 50% lang babayaran nyo. Ayan, yung promo na yan is from August 15 to 31. And paalala lang na ang reading na to ay isang general reading. So just take what resonates. Gemini, what is up for this week? What's the energy? Six of Cups, challenge the magician, opportunity and blessing. Oh, ayan na. Wag na daw kayong marupok. Kasi, kapag andyan na naman yung past, nagkakandara pa daw. Oo. Baka ano lang, may magpaparamdam, no, this week. O pwedeng nagpaparamdam na yan ngayon. But you have the opportunity to finally close this chapter, Gemini. And focus on yourself. Lalo na kung alam mo naman na wala nang patutunguhan itong relasyon na to. Ang daming options, oh my God, Gemini. Yes, you're moving on. Matagal mo kasing, kumbaga, maraming chances yung binigay mo dito sa person from the past. Tapos, ngayon you're moving on. Yung iba naman dito relationship, ha, pwedeng, itong trabaho na to, ino-offer na naman sa'yo. Pero, hindi ka sigurado. Yung parang, hindi mo siya let go kasi ginagawa mong backup. Oo, yung trabaho na yun or yung opportunity na yun. Pero ibig sabihin, hindi mo priority. And you're moving on. Kasi minsan, nakaka-stress na. Yung iba, stress kayo sa mga ginagawa nyo ngayon, lalo na sa career, trabaho. Merong person na nagpapahirap sa inyo. Pwedeng tauhan mo or boss mo. Your overall energy is the Six of Cups. Meron ditong in love. What is the Six of Cups? Okay. Ito yung tipong magulo na, sige pa rin. Oo. Babalikan pa rin. Kahit na nasaktan ka na, sinaktan ka na, niloko ka na, babalikan pa rin. Ikaw ang bahala. Oo, kasi alamin niyo muna yung kanyang intentions ng person na to, lalo na kung bumabalik. The Magician, ito yung challenge sa'yo. Okay. Challenge sa'yo, meron ka mga minamanifest or gustong mangyari sa buhay mo, pero hindi ka nagle-let go ng mga unhealthy habits mo. Let's say, for example, you are manifesting money, pero wala kang disiplina sa pera. 'Di ba? Nagma-manifest ka na mapunta sa'yo tong trabaho na to or career path na to, pero tamad kang mag-aral or hindi mo ini-improve yung sarili mo. So, yun yung challenge sa'yo ngayon, kung paano mo i-align yung iyong actions sa mga bagay na minamanifest mo. May mga distraction kasi sa paligid mo Yun yung una mong tanggalin, yung mga bagay na nagdi-distract sa'yo. Or tao na nagdi-distract sa'yo. For example, gusto mo nang mag-focus sa sarili mo, self-love, self-care, version 2.0, 3.0. Pero pag nag-message yung ex mo, papansinin na naman. O kaya, gusto mong
Gusto mo makapag-focus sa trabaho, career mo, pero napapadalas na nagsi-cellphone ka ng walang hindi ano na hindi ka productive, 'di ba? Oh, I'm not calling you out. Sample lang 'yon. Siyempre, iba-iba kayo ng sitwasyon. You have the Eight of Cups. This is leaving a situation. Yes. Finally, may opportunity ka na umalis to break free from a situation na naglilimita sa'yo para magawa mo yung iyong full potential, no? To step into your own power. Knave of Cups, this is your blessing. The Two of Swords. Okay, as a blessing, finally, you will be able to decide. Mas gagamitin mo yung instinct mo, yung intuition mo in making that decision. Yung iba sa inyo, meron kayong decision para sa anak nyo or someone in the family na kumbaga, ito yung parang make or break na decision for you. Knight of Cups. Mga tao. Daming tao dito sa reading nyo. Ito kasi, maraming nai-involve sa sitwasyon ninyo. Pwedeng marami nangingialam sa desisyon nyo. Marami kayong taong kinukonsider sa desisyon nyo. Kaya, hindi kayo nagmo-move on. Hindi umaandar, ganon. Nasa-stuck kayo. So, yan yung mga bagay na kailangan yung i-declutter or tanggalin. Money, career, finances, let's see. Yes. Alam nyo, pagdating sa finances nyo, meron talaga kayong mga babaguhin na ways. Yung lifestyle, ganyan. Na pwedeng may mga sacrifices muna kayo na gagawin sa career, sa business, sa finances ninyo para mas maging successful kayo. Kasi pag nagawa nyo yan, talagang 360, magbabago yung buhay nyo for the better. And yung iba sa inyo, pagdating sa trabaho, kung marami rin na kayong nasakripisyo na dyan, marami kayong naging efforts, don't worry kasi ma-recognize, kikilalanin ang inyong galing, talento at yung efforts ninyo. Sa relationship, Ace of Wands, Ten of Wands. Okay, umiwas sa karelasyon na parang walang patutunguhan, walang pangarap. Oo, kasi maaring ma-stuck ka rin dyan sa energy ng person na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong distraction. Kasi mamaya nadidistract ka na rin, nai-influensyahan ka nitong tao na to, ng partner na to. Imbis na umuunlad ka, hinihila ka niya pababa. 'Di ba? Mahirap magkaroon ng karelasyon na partner na tamad. Kasi kahit gaano ka kasipag, kung tamad siya, siya ang hihila sa'yo sa pababa. Dapat supportive, no? Someone na may pangarap din para mas mabilis kayong umangat. Yung iba sa inyo, marirealize nyo na yan, na parang, okay, kailangan na palang i-let go tong person na to. 'Di ba? Dapat pareho kayo nagtatrabaho para sa relationship. Meron kang importanteng message na marireceive. Itong message na to may kinalaman sa revelation. Kumbaga, may matutuklasan ka na intention ng isang tao sa'yo. Pwedeng sa romantic, sa family, or sa mga nakakilala mo. Meron tong nagawang kalokohan. Okay, you're going to be very creative. Ayan. I think you are aligning to your destiny. Mas nagiging divinely guided kayo. Oo. Mas nagiging open kayo sa mga changes, sa mga ideas, at ini-improve niyo rin yung knowledge ninyo, yung kaalaman ninyo. Kasi doon mas magkakaroon ng opportunity for you The more na mas marami kang alam, kakayanan, the more opportunities are coming. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Ayan. Maaring kung dati ang work mo or yung career path mo ay para lang sa yung para lang kumita ng pera. Ngayon,
gusto mo pareho mo ma-experience na kumikita ka ng pera and at the same time masaya ka sa ginagawa mo dahil mahal mo yung ginagawa mo. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much and see you again.